Secretary Vince Dizon, salamat po sa panahon, sir. Good morning po, Sir Ted, Ma'am Cha. Good morning po. Opo. Unahin ko lang po itong, di ba ho at nag-announce na kayo dati, sumulat na ho kayo sa AMLAC para po doon sa pag-freeze ng air assets ni Zaldico. Ano ho ang nangyari? Bakit nakalipad yung tatlo? At hanggang ngayon daw, sabi ng kaap sa aming interview, wala pa rin pong freeze order kaya? Unang-una po, nag-clarify po yung kahapon nung date nung pag-alis papuntang Singapore at Malaysia nung tatlong sasakyan, dalawang chopper, isang eroplano. Ang dates po ay August 16, August 20 at September 11. So, dito sa mga dates po na to, kung titignan natin, wala po pong file na kahit anong kaso nung mga panahon na iyon. So, Yes, sir. yun po yung yun po yung dates noon, Ikalawa po, yung pong yung pong clarification nga, very clear na kahit na po nasa Malaysia yung dalawang chopper at Singapore yung isang eroplano, hindi pa rin po maibebenta yan dahil po nakapigil po ang lahat ng pag-register. Kung maaalala niyo po, Sir Ted, nung pong una po namin ginabas yung 13 air assets na di umano'y konektado kay former Congressman Zaldico, in-announce ko din po noon na may attempt na i-register itong tatlong air asset na ito. At ito po ay napigilan dahil na po doon, hindi po sila maibebenta. As to the freeze order po, ang makakasagot lang po talaga niyan, Sir Ted, ay ang AMLAC. Opo. Kung yan po ay na ba o hindi. Opo. Naunawaan po namin, kasi ang AMLAC din po tinatawagan namin pero hindi ho available ang kanilang direktor para po sa panayam. Pero para lang ho mas maintindihan natin ng ating mga kababayan na nagbibigay po ng reaksyon dito. Ito pong freeze order particular sa air assets itong si Zaldico. Alam po namin yung tatlo nakalabas bago po ang inyo pong liham po dito po sa AMLAC. Pero hindi ho ba ang inyong binuong komite, kahit paano, kahapon nandun po yung AMLAC sa inyo pong meeting sa ICI, hindi ba natin maipaliwanag lang what's taking them too long perhaps? Hindi ba sa inyo naipaliwanag? Ano ba ang proseso dito? Bakit po may katagalan kaya? Ang sabi ng nila is kapag po sila ay nakatanggap ng isang information tungkol sa mga assets, kailangan po nilang mag-build up ng mga dokumento para i-submit sa Court of Appeals para sa freeze order. So, yun lang po ang sinabi nila. Alam niyo naman po, hindi po madaling makakuha talaga ng impormasyon sa AMLAC. Dahil marami pong mga requisitos at maraming mga maraming mga criteria bago sila makapaglabas ng impormasyon. Kahit po sa amin. Kahit po sa amin na parte na rin ng gobyerno. Opo. Sige po. So, pero naman po, mabilis naman po silang kumilos in fairness. In fact, ang sinabi ho nila, mga mahigit 2,000 ng mga accounts at assets ang kanilang na-freeze. Opo, we understand that we have to go through the process. Kaya nga po kami nagkaroon ng panayam para lang maipaliwanag ninyo, doon po sa mga taong naiinip na at hindi ho din siguro naunawaan ng lubos yung dapat na pagdaan ng legal process. Dito po ngayon sa inyong pinag-usapan. Pero ulitin ko lang po, Sir Ted, ulitin ko lang po, ang importante po dito is hindi po maibebenta at kapag ang mga assets na ito ay ultimately na subject na ng pagbabalik ng yun to sa gobyerno, ibig sabihin yung forfeiture, kahit na nasa labas sila ng bansa, makukuha po natin lahat. Opo. Yes sir. That's a very good assurance sa mga humihingi nga po dito ng accountability. Secretary, yung nabanggit niyo po kahapon dito po sa meeting para sa forfeiture ng mga ill-gotten wealth. Ito ho, paano, who's in charge at ano ho dito ang sistema ng prioridad? Paano po? Ganito po, ang in charge po dun sa working group natin sa pagbabalik ng pondo ay ang Office of the Solicitor General. Si Solicitor General
Lelen Berberabe po ang in charge. No? Siya po ang in charge dahil siya po under the law, siya po ay may power na mag-initiate ng mga legal proceeding para maibawi o maibalik ang perang ninakaw sa taong bayan. No? Siga pong dalawa ng ombudsman ang may power niyan. Pero ang ombudsman po, ang nakapokus po siya sa mga criminal na cases. No? Ito pong mga cases ng plunder, pandarambong, malversation, etc. No? So, ang ginawa po ng Solgen, na tingin ko, no, magandang ginawa is pinagsama-sama po niya lahat ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagbabawi ng pondo. Nandyan po ang AMLAC, nandyan po ang CAAP, nandyan po ang BIR, ang Custom, at iba pang mga ahensya. So ito po kinakalap po ng Solgen lahat ng mga assets, no, na suspected na pagmimay-ari itong mga iba't ibang individual na kinakasuhan natin ngayon, at nag-aanap po sila ng paraan na pinakamabilis para mabawi. Marami po kasing batas, Sir Ted, no? Hindi lang po isa o dalawa ang batas na pwedeng gamitin para maibawi ng mabilis ang pera, no? At kung umamarapatin niyo po, Sir Ted, magbibigay ako ng mga example, no? Kunyari po, no, ang pinakamalaking pagkukuhanan ng paraan para maibalik ang pera, yung pong forfeiture law. No, ito po ay batas na pinapakita na kung ikaw ay isang, halimbawa, government official, no, at ikaw ay ang kita mo sa salian mo, ang asset mo sa salian mo, ito lang. Pero merong alleged na asset na napakarami, na higit-higit sa iyong salian. Pwede po kagad mag-file ng kaso immediately sa Regional Trial Court ang ating Solicitor General. At madali lang pong ipatunayan ito dahil nga kitang-kita mo sa public record na mahigit sa iyong yaman ang mga alleged na asset na suspected na ikaw din ang may-ari. So, at ang maganda po dito, unlike sa criminal case na talaga pong yung tawag proof. Yung burden of proof nasa gobyerno, dito po sa mga kasong ganito, yung taong kinakasuhan ang dapat magpatunay na bakit ka mayroong ganyang asset, ganito lang naman ang kita mo. Yes, sir. Yes, sir. Sorry to interrupt. We have explained this. We have explained this so many times tong RA 1379. Sorry po. Na binabanggit niyo po nga kasi klarong-klaro po ito. Depende lang ho sa bilis, no, nung Solgen at ng kanilang mga kasama sa pagsasampa ng kaso. So, sir, ito lang po, no. Halimbawa, gawin natin specific po, mambabatas. Okay, nasangkot dito sa skandalong ito. So nangangahulugan ho ba na uunahin sila dito? Pwede yung mauna kasi po halimbawa po, no, meron pong ebidensya na nagpo-prove na yung asset mo ay napakataas pero yung salian mo ganito lang. Okay. Pwede pong immediately on its own, no? Yung Solgen pwede na mag-file kahit na wala pang mga criminal cases. Basta po may ebidensya na nag-link sa isang government official sa mga ganitong klaseng asset na higit-higit naman sa kanyang salian. Kaya importante din po yung ginawa ng ombudsman na inopen na niya ang salian ng lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Okay, sige po. Pwede po yun, Sir Ted. Opo. Dito po sa inyong ipinapangako dati, no, na uunahin yung mga low-hanging fruits kaninyo. Opo. Hindi lang ho namin maintindihan, ano ba ang proseso at pamamaraan ninyo para sa pagkakaso ng mga sangkot dito? Hindi lang contractor, kundi lalo na yung mga proponents. Ngayon po, sir, ang iba't ibang news organization, Rappler, Bilyonaryo, Inquirer.net, ABS-CBN News, naglalabas na po ng PCIJ ng kanya-kanyang report para po kumpirmahin na may mga partikular na mga lalawigan na kung saan yung contractor mismo
ay yung mismong congressman. Magandang halimbawa dito yung 3rd District ng Tarlac. Nagsampa na po ng kaso sa ombudsman. Doon yung corporate papers, tinutukoy mismo, umano na yung congressman tsaka asawa niya na vice mayor, ang kontratista. Itong gantong klarong-klaro na. Parang hindi ho namin, ang dami ho nila na mga either gobernador, sa mga lalawigan, ang dami ng klarong-klaro na. Bakit hanggang ngayon po, wala pa rin pong isinasampang kaso po sa mga ito? Alam niyo, Sir Ted, tama ka, no? In fact, yan po ang napag-usapan na rin namin ng ICI. At huwag ka mag-alala, Sir Ted, no? Yung mga kababayan natin nakikinig. Yan po ang isa sa mga low-hanging fruit na napag-usapan na po ng ICI at ng iba pang ahensya tulad namin sa DPWH. At yung pong mga dokumento at mga pag-i-inspeksyon ng grupo ni General Azurin, ni General Bisnar, yan na po actually ang inuuna. Yung mga sinasabi nga nila, no, sorry to use the term, no, yung pong sinasabi nilang mga contractor, no, na ginagamit na loosely ngayon para sa mga kontratista na either opisyales o membro ng House of Representatives. So, tama po kayo, isa yan sa mga low-hanging fruit na inuuna at tingin ko po sa mga susunod na linggo, yan na po yung mga kasong ipafile. In fact po, ang naging usapan po namin ng ICI every week, at least is 2 kaso ang ipafile. At nag-a-assemble na po sila ng mga iba't ibang kaso at isa po yan sa mga uunahin. Opo, meron na ho bang kayong pwedeng ilahad na informasyon kung sino-sino na ho, no, ng mga proponents or local officials ang may existing pa rin na government contract with DPWH na pag-aari nga po yung ng local official o mambabatas yung kontratista, para lang ho maiklaro na po mas maaga pa lang, kasi doon wala na pong kinakailangan pang mahabang debate doon eh. Kasi klaro po naman ang mga batas na umiiral na bawal yun. Meron ho ba kayong pwedeng mai-present sa amin, sa bayan, na gano'n na pong pag-aaral ng inyo pong mga team? Meron na po, at ito po ay sinabit na namin sa ICI, Sir Ted. Hihingi na lang ho ako ng paumanhin, ayaw lang ho namin pangunahan yung mga kasong ipafile ng ICI sa Ombudsman. Pero meron na po tayong listahan ng mga ganyang klaseng sitwasyon. Opo. No, sabi mo nga, open-end siya. Opo. Gaano karami ito ng mga congressman o local officials po na natukoy na talaga na they have existing contracts with DPWH at sila mismo, either sila or yung pong kanilang asawa o kapamilya ang may-ari ng kumpanya? Sir, hindi ko lang masasabi yung exact number ngayon, pero meron, hindi naman ganun kadami na natin mong daan-daan, hindi naman ganon, pero significant din po yung number. Okay. Opo. Sir Ted, pasensya na po, no? Ito, alam ko, no, naiinip po tayong lahat, no? Kasama na rin po kami dyan. Pero ito pong publiko po ng impormasyon, ang ano lang ho kasi ng ICI is ayaw lang unigang pangunahan itong kanilang magpapag-file ng mga kaso. Pero tama po kayo, yung mga ganyang kaso, open and shut po dapat yan dahil bawal po yan. No, clear conflict of interest po yan. Opo, kasi dito po sa PCIJ report, dito ho, klaro na ho ito, 18 yung direktamente na natukoy nila na mga politiko po at kanilang pamilya na may... Sir, sa mga lisensya nito, opo, ngayon po may balasahan sa PCAB, pero sa mga lisensya po nito, ngayon ho ba, kapag ba na-establish nga ng DPWH na ang contractor sa inyong ongoing project ay itong mga kumpanya na pag-aari ng mga politiko na pinagbabawal, ano ho ang inyong disposisyon dyan? Ayan po, every time po na may pa-file tayong kaso, no? Kasi yun po talaga ang trigger, yung kaso mismo. Pagka na-file na po ang mga kaso against kung sino man, no, na kontratista, yan po ay automatic sinasubmit po natin sa DTI dahil sila po ang may supervision at jurisdiction sa PCAB. No, automatic po yan. At yan na rin po ang nagiging basis ng DTI
sa kanilang mga proseso para magkansila ng mga lisensya. No, ganyan po ang sistema natin ngayon. No? At in fact, ang DTI kasama din po dun sa working group na nag-meeting kahapon, nakasama din kami at kasama ang ibang mga ahensya. Meron po naman siguro pagkakataon, in fairness, no, na ang mga construction company na nabuo noon pa, matagal na po, and then may kamag-anak na wala naman silang control, tumakbo po, nanalo. Oo. Ano ba magiging panuntunan dito ng PICAB o DPWH doon sa kwalifikasyon ng mga kontratista na ang may-ari na kapamilya po, kamag-anak na nakaupong congressman o senador o gobernador? Wala ba dito rules na hindi ka pwedeng mag-bid kapag sa lalawigan ng kamag-anak mo? Ano ho ba para maiklaro na ho ito? Kasi nga ito ho yung pinagmumulan ng lahat. Oo. Tama po yan, Sir Ted, no? Kailangan po, sa ngayon po, ang masasabi ko po, wala. Kasi po nakakalusot, Sir Ted, nitong nakaraang mga taon na binibilang. Nakakalusot yung mga ganyan. Kahit yung mga klarong-klaro, nakakalusot pa rin. So clearly po, wala pong klarong panuntunan dyan. At yan po ay kailangan talagang magbago. At gagawin din po natin yan kasama ng mga iba't ibang reformang currently na ginagawa din natin para talagang hindi na maulit ito. Kasi ang dami po talagang mga ganyang nakalusot. No, kitang-kita na po natin dahil ito nga po nagsumiti na kami sa ICI ng listahan ng Opo, sige. Kasi ngayon, meron kayong mga proposed, projects, no? Meron pong mga ongoing at meron pong mga bago. So, will that policy be released before kayo mag-bid ditong mga bagong proyekto po para para lang natin masiguro that the Constitution is being followed? Mamadaliin po natin. Kamukha na rin po ng pagmamadali natin sa lahat ng ibang reforma na kailangan natin ayusin sa dami ng kailangan linisin at ayusin dito. Kailangan mo talaga bilisan natin lahat. Okay. No? So, wag ko kayo mag-alala, Sir Ted. Once na ilabas po itong mga ito at meron na pong mga kasong ipa-file, i-announce po yan, I'm sure, immediately ng ICI. Opo. Sige po, may tanong po si Chacha. Yes po. Sec Vince, hingi lang kami ng update dito po sa nangyaring sunog dito sa DPWH Bureau of Research and Standards Building last October 22. Meron po kasi mga lumalabas na ulat na yung nasabing gusali daw po ay dating opisina ni Engineer Mel Clarice Santo Domingo na dati namang asawa nitong si Bryce Hernandez. At meron pang isang personalidad na nag-resign daw a month before nung sunog, si Engineer Santo Domingo. Ano po bang klaro dito sa mga reports na lumalabas na ito? Opo, narinig ko din yung report na yan at verify ho namin agad. Mali po yung yung building na tinutukoy nila. Yung pong dating asawa ni Bryce Hernandez ay nagtatrabaho sa building ng Region 4B. Yan po ay building na malapit-lapit dun sa nasunog na building na Bureau of Research Standards. Hindi po yung building na yun. Okay. So, doon po siya sa Region 4B na-assign bago siya tuluyan na rin nag-deal sa DPWH. Okay. Tapos na po ba yung investigation dito? Nagkaroon ng initial findings nung una. Klaro po ba talaga na walang nadamay ng mga importanteng dokumento na kailangan po sa investigasyon? Yung pong internal investigation namin po, tapos na on the documents. Wala pong nadamay at lahat po ng mga na-apekto ang mga dokumento ay may scan backup. Na-account na po namin lahat yan. Okay. As for yung investigation po ng Bureau of Fire, wala pa po kami natatanggap na final report dun sa cause ng fire. Opo. Pero yung initial nga po sinabi nila, faulty wiring sa kisame ang naging cause. Pero initial pa lang po yun, hindi pa final. Opo. Sige po. Sec, ito hong sinasabi na magbababa kayo ng cost ng construction materials. Opo. Anong kahulugan nito sa mga presyo ngayon, sa mga halaga po ng bawat proyekto sa bawat distrito na nakalatag po sa proposed budget ninyo for next year? Opo. So, ang nangyayari po, in fact, ilalabas ko po yung detalye niyan sa Lunes, at makikita po ng ating mga kababayan na tama po talaga yung naging desisyon ng Pangulo na ipababayan. Kasi ang laki po talaga ng mga diferensya sa presyo sa merkado. Ididetalye po namin yan sa Lunes. Okay. Pero ang magiging epekto po nito, simple lang. Moving forward, pagkalabas po nito, officially, pagka-publish po nito officially, lahat po ng proyekto, kahit na hindi pa 2026,
kahit yung mga hindi pa po nabibid ng 2025, automatic po mag-a-adjust po lahat yun. Pababa. Mababa po mag-a-adjust po lahat yun. Opo. So, yan po ang I think nasabi ko po to once, no? Ito po, tingin ko, isa sa mga pinakamalaki, if not baka, ang pinakamalaking reforma na nagawa po sa loob ng DPWH. Kasi, first time po ginawa ito na ibinaba, unang-unang ang ganito kalaki, at ikalawa, ibinaba ang actual cost po per item of material. Dati po kasi ang nangyari, nagbaba lang po across the board. Halimbawa, 10%. So, halimbawa, kung ang budget ay ng isang proyekto ay 100 million, ito bumaba dati ng 90 million. Pero ito po talaga, hinimay natin isa-isa. Ang costas, kinumpira natin sa merkado at halos ginawa natin comparable sa presyo sa merkado. So, never been done po ito sa DPWH na ganito kalaki at talagang halos pinantay basically, no, sa presyo ng merkado ang mga presyo sa DPWH. Magugulat po kayo, Sir Ted, Ma'am Cha, na merong mga malalaking mga diferensya. Meron namang maliit at merong pantay, pero meron talagang malalaki. Sige po. So we appreciate the reform na inyo pong gusto patupad sa bagay na yan. Sige po, so panghuli lang po, ano na nangyari dito kay Director Tan ho ba pangalan nun, yung sa Region 1, yung may problema sa La Union? Ang akala ko ho ba suspindihin tong taong ito? Ongoing na po yung ongoing na po yung proseso ng yung investigasyon under TSC rules. Sa pagkakaalam ko po, nag-submit na ng sagot si Regional Director Tan, at yan po ay umaandar na ang proseso. At lalo na ngayon, meron din pong kaso na final na kami involved sa kanyang region. Yung pong yung final namin kaso last week against Silverwoods Corporation sa Bawang La Union. No, kahit na po ito ay proyekto ng distrito, under pa rin po ito sa region ni Regional Director Ronel Tan. Okay, so, sige po. Kasama na rin po yan sa ongoing na proseso namin. Opo, sige po. So, hindi nyo kasi sakop na itong itong usapin po ng paano daw ho yung mga iba ngayon na nagkakanya-kanya na po ng hakot at disposal ng mga properties. Yung mga tinutumbok yung taga-Benguet, may balita po na naglilinis na. Benguet po. Sir, kung mapadagan niyo sa akin yung specific na taong yon, no? Para humaano namin, no? Para mapadagan ko kagad sa mga otoridad din para mabantayan. Well, on top of the mountain. Hindi. Kasi kahit mapadala yun sir, wala rin namang magagawa ang DPWH. Wala tayong aabutan kung sakasakali po. Sec Vince, isa na lang po, last na lang sa akin. May mga panawagan po ngayon na nagsimula na din daw po ba yung investigasyon sa mga infrastructure projects sa home province po ng Pangulong Marcos Jr.? Nagsimula na po lahat, no? Opo. May ongoing na po yung mga teams po ng ICI led by General Azurin at General Vistar, nag-iikot-ikot na po sila, no? Tinitingnan na po nila initially yung na-announce na suspected 400 plus ghost projects. Iniikot-ikot na po yan from northern Luzon down to southern Mindanao. Okay, sige po. So salamat sa panahon po, Sec, at muli kaming tatawag po para po sa update para